Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas. Bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Ako po si Dominic Albelor at ito ang Civil Defense in Action. Narito na ang maaksong balita sa Civil Defense in Action. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. personal na inalamang sitwasyon ng mga bakwit na naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Tulong at iba pang ayuda agad ipinahatid. Office of Civil Defense handang pamunuan ng National Task Force for Volcanic Eruptions. Northeast Monsoon o Amihan nakakaapekto sa Luzon. At Office of Civil Defense nakiisa sa Health Department sa panawagan sa pag-iingat laban sa dengue. Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao. Bayan, nakahanda ang Office of Civil Defense na pamunuan ng National Task Force na tututok sa pangmatagalang plano para sa pagbangon at rehabilitasyon ng mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang kanyang pagbisita sa La Carlota City, Negros Occidental para pangunahan ang pamimigay ng tulong at alamin na rin ang kalagayan ng mga apektadong pamilya. Ang Civil Defense in Action sa report na ito. Ang Office of Civil Defense ang inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mamuno sa National Task Force na tututok sa long-term o pagmatagalang plano para matulungan ang mga residenteng apektado ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Essentially, because of all the plans that the local government officials have given us, because of all of that, we are going to consolidate it and we are forming a task force that will be led by OCD. Kasi maraming agencies ang kasama dito sa mga pinaplano natin. So that's what we discussed and that's what yan ang ways forward natin. Naroon mismo si OCD Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno sa situation briefing na pinangunahan ng Pangulo sa La Carlota City, Negros Occidental. Mr. President, pagdag from level 3 to level 4, there will be an additional more than 90,000 individuals. Will have to be moved away from the danger area. Itinutulak ng Pangulo ang relokasyon ng mga nakatira sa danger zone pati na ang pagtatayo ng permanenteng evacuation centers. So that in case mag-alert level 4, meron tatakbuhan lahat ng tao. Para kahit na anong gawin ng Kanlaon, they can continue to make a living, hanap buhay pa rin sila. Ayon kay OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, handang-handa ang ahensya na tumalima sa direktiba ng Pangulo. Sa isang pahayag, binigyang diin ni Yusek Nepomuceno na prioridad ng OCD ang kaligtasan at kapakanan ng mga residente. Mahigpit na tinututukan ng OCD ang sitwasyon mula pa ng muling pagsabog ng Bulkang Kanlaon at sa pamamagitan ng whole-of-government approach ay sinisigurong na ibibigay ang pangangailangan ng mga residente sa bawat lokalidad sa paligid ng bulkan. Ibinida rin ni Yusek Nepomuceno na hindi tumitigil ang OCD Regional Directors ng Task Force Kanlaon sa pagtulong sa mga naapektuhan ng Bulkang Kanlaon. Dagdag pa ni Yusek Nepomuceno, bukod sa pagbibigay ng mga agarang tulong, nakatuon din ang OCD para maibalik sa normal na buhay ang mga biktima ng Kanlaon sa lalong madaling panahon. At bilang pagtalima sa utos ng Pangulo, pagtutuunan nila ng pansin ang pagpapatayo ng permanenteng evacuation centers sa labas ng 6-kilometer danger zone. By the way, Mr. President, for the short-term assistance, meron tayong pending which we already signed from our QRF, the 112 billion worth of assistance sa mga ibang cities. So, approve na po natin, pending na lang po sa Libya. Sa paliwanag ni Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. kay Pangulong Marcos, wala pang nakikitang senyales ang PHIVOLCS na ibaba ang alert level ng Bulkang Kanlaon dahil ito ay namamaga pa rin at patuloy sa pag-akyat ang magma na ngayon ay nasa 5 kilometro na lang ang layo mula sa tuktok ng bulkan.
Tatlong senaryo ang inilahad ni Secretary Solidum kay Pangulong Marcos. Sa tatlong senaryo, dahan-dahang lalabas yung magma. Matagal. Tutuloy sa paglabas ng lava. Pangalawang senaryo, hahantong sa yung tinatawag yung culminating point, mas malakas. Pero mas delikado po yun sa buhay ng tao. Kailangan natin mag-evacuate ng at least 10. Or, maninigas yung magma, Maiwan na nun. but the threat will continue in the future. Because the pressure is not relieved. Yes, sir. Batay sa paliwanag ni Secretary Solidum, mas mabuti kung maninigas na lang ang magma dahil mababawasan na ang pamamaga ng bulkan. Pero sa mga senyales na ipinapakita ngayon ng bulkan ay maaaring mangyari ang unang senaryo na mabagal na paglabas ng magma o pangalawang senaryo na biglaan o malakas na pagsabog. What could bring that about? That it will just solidify? There's not much pressure. Nadigas na po siya. Yeah, but this is indicating this. It's still inflating. It's still inflating. So that scenario, wala pa sa ating ano. So kapag nag-plateau na siya, sir, this one, it means that Nagtigil na siya. tumigil na. So, ang projection niyo, because of the February, Yes, that's right, patuloy pa rin. So that's the most important basis for maintaining alert level 3. What is this? What's the why? These are the micro regions, that's Yung the angle. amplitude of the uplift. Kasi tilt siya, sir, so kung malaki yung angle niya, so it means na mas malaki yung pressure. Pero ano pa man sa dalawang senaryo ang mangyari, tiniyak ng Pangulo sa lahat ng mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon na hindi titigil ang pamahalaan sa pagbibigay ng nararapat na tulong. Asahan na lang po ninyo na itong mga tulong na dinadala ng pamahalaan ay walang tigil po yan hanggat hindi nyo na kami kailangan. Hanggat kailangan nyo kami, nandyan po kami. Asahan ninyo na talagang nakabantay kami ng mabuti na sana naman pagbigyan tayo, mapagbigyan tayo na hindi na pumutok at mawala na yung pressure. Pero at least sinitiyak lang namin na kung sakali man matuloy ang pagputok ng kanluon ay hindi kayo malagay sa alanganin. Ang Pangulo mismo ang nanguna sa pamimigay ng family food packs at tig 5,000 pisong financial assistance mula DSWD sa 323 pamilya o higit 1,000 individual na nanunuluyan ngayon sa 4 na evacuation camps sa La Carlota City, Negros Occidental. Ang kinakatakutan po natin yung putok ng bulkan. Dahil ang sinasabi ng PhilBox, yung bulkan parang namamaga pa rin eh. Ibig sabihin may pressure dun sa loob. Kaya bago mabitawan yung pressure na yung kailangan palabasin para yung pagmaga ng bulkan mabawasan, walang pressure, mawawala na yung mga alert level na ginagawa natin dahil for at least ngayon tapos na dahil na-release na yung pressure doon sa bulkan. There has to be a culminating event. Ibig sabihin, kailangan may mangyari na malaki bago matapos itong krisis na ito. Kaya yun ang inaabangan natin. Nagdadasal pa rin kami na kahit papano, baka naman may mangyari, may magawa o swertehin tayo na hindi na pumutok pero mawala na yung pressure doon sa bulkan. Kami ay ang pamahalaan ninyo ay hindi kayo maiwanan. Lagi kaming papadala ng lahat ng kailangan ninyo, lahat ng gamit, lahat ng relief goods. Lubos naman ang pasasalamat ng local government officials sa pagdating mismo ng Pangulo para makirabay at personal na alamin ang kanilang kalagayan. Patunay lang daw ito na hindi sila pinababayaan ng national government sa pinagdaraan ng krisis. Seeing our situation on the ground, that's what is very important para sa aton. Makita nila niya ang aton sitwasyon diri. So thank you, Gid, Mr. President, for coming over, Secretary Gatchalan, and the rest of the national agencies. And thank you for the continuing support you have extended to the several LGUs here in Negros Occidental. So thank you, sir, for coming over, giving us the encouragement, to continue what we're doing for our constituent. Thank you for that support. Grabe yung high moral na namin kasi
sa national at saka yung mismo na presidente natin ang nag-utos, meaning mahal tayo ng presidente natin. Nandyan sa kung sa problema, nandun ang national agencies, nandun yung command at saka yung utos niya, i-take care itong mga area na affected ng Canlaon volcano. Sa amin, gumaan yung pakiramdam namin. Gumaan yung sitwasyon. Kasi nagtulong-tulungan, LGU, national, provincial, and national agencies. Mr. President, ito lang yung masasabi ko. Wala kaming i-reply sa iyo kung hindi magpapasalamat. Now ngayon, pinuntahan mo kami dito, mas malaki yung moral namin kasi nandito yung presidente natin ng Republika ng Pilipinas. Pinuntahan kayo. Mr. President, in behalf of the province of Negros Occidental, thank you for your time, earnest concern, empathy, and invaluable help. The province and the people of Negros Occidental are truly grateful. Madamo gid nga salamat, Mr. President, sa imo tampad nga bulig kag pag-ulikid sa mga neglenses. Madamo gid nga salamat. Sa pinakahuling ulat ng Task Force Canlaon, halos 200 milyong piso na ang halaga ng tulong na naipaabot ng pamahalaan, NGOs at LGU sa halos 13,000 pamilyang apektado ng pagputok ng Bulkang Canlaon sa Central at Western Visayas. Higit 4 na bilyong piso naman ang naipaabot na tulong ng OCD at PDRRMOs sa mga LGU at ahensya sa Region 6 at 7. Itinayo ang ilang temporary learning spaces sa loob ng mga evacuation centers sa La Castellana, Negros Occidental. Ito'y para masigurong hindi mapag-iiwanan sa pag-aaral ang mga batang kabilang sa mga inilikas dahil sa mga aktibidad ng Bulkang Canlaon. Sa ngayon, aabot sa mahigit 1,300 ang mga pamilyang nananatili sa 11 evacuation center sa bayan. Tila naaangkop naman na 6 sa mga pinaglikasan ay inilagay sa mga elementary at high school na nauna na talagang inilaan para tumanggap ng mga apektadong pamilya. Narito pa ang susunod na maaksong balita. Ano nga ba ang papel ng Operation Listo sa paghahanda sa tsunami? At Office of Civil Defense nakiisa sa Health Department laban sa sakit na dengue. Huwag bibitiw, magbabalik pa rin ang Civil Defense in action. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan, minsan, stranded pa. Ano bang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa Pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil #panatag ang may alam. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.
Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Maging ligtas. 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 Alamin naman natin ang latest sa lagay ng panahon mula sa Pag-asa. Magandang hapon, narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Lunes, February 24, 2025. Ngayong araw nga ay etong Northeast Monsoon o amihan ay nakakaapekto na sa buong Luzon. Etong Northeast Monsoon rin nagdadala ng maulap na papawirin at may hinang pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, kabilang na nga rin ang Quezon. Samantalang easterlies o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko nagdadala rin ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat pagkulog sa Visayas, sa may Sorsogon, Masbate, Caraga, Davao de Oro at Davao Oriental. Kaya yung ating mga kababayan, lalo na yung mga inuulan ng mga nakaraang araw pa, ay pinag-iingat nga sa mga banta ng pagbaha o pagguho ng lupa kapag meron na tayong mga katamtaman hanggang sa paminsan-minsang malalakas na mga pag-ulan. Mas magandang panahon naman yung nakikita natin sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon may mga tsansa na may hinang pag-ulan at sa nalalabing bahagi ng bansa ay may mga tsansa naman ng mga localized thunderstorms. Sa kasalukuyan rin nga ay wala tayong namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa lagay ng ating panahon bukas, nakikita nga natin na posibleng mas lumakas pa yung epekto ng amihan at asahan nga natin magdadala ito ng maulap na papawirin at mga may hinang pag-ulan sa area pa rin ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon, pati na rin sa may Bicol Region area. Mas magandang panahon pa rin sa nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila, kung saan may mga tsansa lamang tayo ng mga may hinang pag-ulan. Agwat ang temperatura bukas sa Metro Manila ay 23 to 30 degrees Celsius, 15 to 22 degrees Celsius sa may Baguio, 21 to 28 degrees Celsius sa Tagaytay, 24 to 31 degrees sa may Lawag, 21 to 28 degrees Celsius sa Tugigaraw at sa Legazpi naman ay 24 to 28 degrees Celsius. Para naman sa Palawan or Puerto Princesa ay 26 to 30 degrees Celsius at 26 to 31 degrees Celsius sa may Kalayaan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao bukas, nakikita natin na up to Visayas area, posibleng maramdaman yung epekto ng amihan at sa may Eastern Visayas, cloudy skies with light rains pa rin yung ating inaasahan. Asahan nga rin natin na posible pa rin maging maulan sa ilang lugar sa may Mindanao area, kung saan dito sa may Caraga, Northern Mindanao, pati na rin sa may Davao Region ay posibleng magkaroon nga tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Sa nalalabing bahagi ng Visayas, dahil nga posibleng maramdaman ng Visayas yung epekto ng amihan, may mga tsansa tayo na may hinang pag-ulan, although partly cloudy to cloudy skies condition tayo. At sa nalalabing bahagi naman ng Mindanao area, partly cloudy to cloudy skies condition rin at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura bukas sa Cebu at Iloilo ay 25 to 30 degrees Celsius. 25 to 29 degrees Celsius sa may Tacloban, 23 to 30 degrees Celsius sa may Cagayan de Oro,
25 to 32 degrees Celsius sa may Davao at 24 to 33 degrees Celsius sa may Zamboanga. Para naman sa lagay ng ating mga karagatan, meron pa rin tayong nakataas na gale warning sa northern at western seaboard ng Ilocos Norte, sa may Ilocos Sur, sa may Batanes, sa may Cagayan kabilang ng Babuyan Islands, pati na rin sa may Isabela. Kaya kung maaari ay huwag munang pumalaot sa mga lugar na ito dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan. Ito ay lubos na papanganib lalo na sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Para naman sa 3-day weather outlook ng mga pangunahing syudad natin, simulan natin sa Luzon. Sa Metro Manila, asahan natin Wednesday to Friday, fair weather conditions pa rin with chances of light rains. Sa Baguio City naman, asahan natin until Wednesday, posible nating maranasan yung maulap na papawirin at mga mahinang pag-ulan, pero pagdating ng Thursday, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na yung ating posibleng maranasan na may mga tsansa ng mga mahinang pag-ulan. Sa Legazpi naman, until Wednesday, natin mararanasan yung cloudy skies with light rains, pero pagdating ng Thursday, may epekto pa rin na amihan, kaya partly cloudy to cloudy skies with light rains pa rin tayo. Pero pagdating ng Friday, although partly cloudy to cloudy skies condition tayo, may mga tsansa na ng mga localized thunderstorms. Para naman sa mga pangunahing syudad sa may Visayas area, sa Metro Cebu at Iloilo City until Wednesday, posible ngang maranasan yung epekto ng amihan. Kaya bahagyang maulap hanggang sa maulap yung papawirin at may mga tsansa na may hinang pag-ulan. Pero pagdating ng Thursday, although bahagyang maulap hanggang sa maulap yung papawirin, may mga tsansa na ng mga localized thunderstorms. Sa may Tacloban naman, until Wednesday, yung partly cloudy to cloudy skies with light rains. And then pagdating ng Thursday, partly cloudy to cloudy skies pa rin tayo, pero may mga tsansa ng mga thunderstorms. At pagdating ng Friday, posible na ngang maging maulan at may mga kasama itong mga thunderstorms. Para naman sa 3-day weather outlook sa Mindanao area, nakita natin Metro Davao on Wednesday. Posible nang maging maganda yung panahon, pero may mga tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms. Pero pagdating ng Thursday at Friday, posible muling maging maulan sa lugar nila. Yung ating mga kasamahan sa Regional Services Division, patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory, rainfall advisory o hindi kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. Sa Cagayan de Oro City naman at Zamboanga City, nakikita natin Wednesday to Friday, posible magpatuloy ang fair weather conditions, pero may mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog pa rin. Sa Metro Davao, agwat ang temperatura ay 24 to 33 degrees Celsius. 24 to 31 degrees Celsius naman sa may Cagayan de Oro City at 24 to 33 degrees Celsius sa may Zamboanga City. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay lulubog ng 6:03 ng gabi at sisikat bukas ng 6:15 ng umaga. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa ay follow at ilike ka aming X at Facebook account, DOST_Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyano impormasyon, bisitahin na aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, nag-ulat. Nakiisa ang Office of Civil Defense sa panawagan ng Health Department sa publiko na maging maingat laban sa dengue. Katunayan, ipinakalat din ng OCD ang panawagan ng DOH sa publiko na sakaling magkaroon ng trangkaso o lagnat ay agad na magpakonsulta sa doktor. Ayon sa OCD, base sa payo ng DOH, kabilang sa mga sintomas ng dengue na dapat bantayan ay lagnat, pantal, pagkahilo at pagsusuka, pananakit ng katawan, kalamnan at mga mata. Kung makaranas ng ganitong mga sintomas, dapat na agad magpakonsulta sa pinakamalapit na health center. Paalala pa ng OCD, ang dengue ay maaaring gumaling kapag naagapan, ngunit nakamamatay kung napabayaan. Samantala, nagsagawa ang Office of Civil Defense National Capital Region ng Gawad Kalasag Feedback Session sa Maynila para alamin ang resulta ng Local Disaster Risk Reduction and Management Council maging ang Office Assessment. Ayon sa OCD, ito ay para mahanapan pa nila ng tinatawag na areas for improvement at makapagplano sa susunod na hakbang. Kaugnay niyan ay nagsagawa rin ang OCD-NCR ng feedback session sa Quezon City DRRM Office. Kapareho sa Maynila, ito ay para malaman kung ano ang kanilang mga paghahanda sa anumang sakuna.
Bumisita si Office of Civil Defense NCR Regional Director George Kaiser sa munisipyo ng Pateros. Layo nito ang palakasin ng pagkikipagtulungan kaugnay sa Disaster Risk Reduction and Management. Dito ay ibinida ng Pateros ang kanilang command center na sa kasalukuyan ay sumasailalim sa equipment installation at nakatakdang pasinayaan sa lalong madaling panahon. Mainit namang tinanggap si Kaiser ni Pateros Mayor Miguel Ponce III, Municipal Planning and Development Coordinator at Acting Municipal Administrator Angela de la Peña Ponce, DRRMO Head Marco Pielago at iba pang miyembro ng DRRM Council. Bilang mga ama't ina ng mga bayan at lungsod, ang mga alkalde ng mga lokal na pamahalaan ang nangangalaga at tumitimon sa mga nasasakupan. At responsibilidad nitong magbigay ng ligtas, tahimik at maayos na pamayanan. Kaya't inaasahang nakaalerto rin ang mga lokal na lider, lalo na sa panahon ng sakuna at kalamidad. Kaya naman ang Department of the Interior and Local Government muling ipinapaalala ang Operation Listo sa isang tsunami preparedness webinar na pinangunahan ng OCD. Ang Civil Defense in Action sa report na ito. Naglalayong palakasin ang kahandaan ng mga lokal na pamahalaan sa mga kalamidad. Ang programang Operation Listo ng DILG, itinataas ang kapasidad sa pagpaplano, paghahanda at pagtugon sa mga kalamidad tulad ng bagyo, lindol at tsunami. Gamit ang whole of government approach, pinalalakas nito ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno, LGU at komunidad para sa agarang aksyon gamit ang Disaster Risk Reduction and Management. Ayon sa DILG, kailangang sundin ang checklist ng Operation Listo Protocols para sa paghahanda sa isang kalamidad tulad ng tsunami. Nakapaloob po dito ay ang ating mga early action checklist for ating local chief executives at ang ating local disaster risk reduction and management officers. Magpatupad po ng mga programang naglalayong bawasan ang pinsala ng tsunami tulad po ng pagpatayo ng mga seawalls at mangrove reforestation. So these are measures to prevent and mitigate the impacts from tsunami. Kasama rin po dito yung pagkandak or maglunsad po ng regular tsunami drills para sa mga barangay. Ipamahagi po ang mga mapa ng tsunami sa mga tsunami-prone areas sa komunidad. Kasama rin po dito yung pagkandak ng pre-hazard preparedness to avert the loss and damages. Dapat na operational ang Disaster Risk Reduction and Management Office ng bawat lokalidad. Dapat ginagamit po natin sa ating response operations ang Incident Command System. Kasama rin po doon yung Emergency Operation Systems. Dapat may nakahandang risk assessment gamit ang geohazard platform para malaman kung ligtas ang isang lugar sa tsunami. Importante rin po dito ang tsunami sensitive plans. Kailangan po lalo na sa mga ating sa mga coastal communities. Your evacuation center should be tsunami sensitive po. Pang-apat, maglunsad po tayo ng IEC campaign. Importante po tong ganitong mga talakayan because we want to maintain this conversation para tuloy-tuloy po natin mapag-usapan kung ano mang dapat gawin at maalala po natin yung mga dapat nating gawin. Paglalaan ng pondo at pagsasagawa ng regular na monitoring at evaluation upang mas mapabuti ang kakayahan sa paghanda at pagresponde sa tsunami. This is to ensure these are measures to prevent or mitigate the impacts from tsunami. As I've mentioned earlier, kailangan meron po tayong functional na DRRM office. Kasama po ito sa minomonitor po ng National Government Agency sa pamamagitan ng Gawad Kalasag at sa SGLG. Sunod po dito, we need to establish the early warning system. Dapat end-to-end po ito. May mga existing na po tayong mga early warning system that we can use or adopt. Pagkatapos naman po ay gumamit po tayo ng updated tsunami risk resource at maps. So these are being updated from time to time by PHIVOLCS, and this is easily available at the GeoRisk platform. Maaari ring kunin ang suporta ng mga grupo, organisasyon at pribadong sektor. This includes your malls, the private sectors, the NGOs, the CSOs. We need to collaborate to increase the preparedness for our communities.
Pagkatapos po, importante talaga ang public awareness. At we need to mobilize our volunteers. Importante po ang mga volunteers because you are the front line. No? Together with the local government units, you are the front line in an event of a disaster. Kasi sino-sino pa naman po ang magtulungan kundi tayo-tayo po sa komunidad. Siguruhing matibay ang mga infrastruktura upang maiwasan ang pinsala ng tsunami. Malinaw at praktikal na hakbang sa paglikas. Pagbuo ng Community Registry of Households para malaman ang bilang ng populasyon upang maibigay ang mga pangangailangan at pagpapakilos ng Incident Command System. Kasi lahat po from the national down to the local level, ito po ang ginagamit natin na sistema to do our operations. If kailangan, we can declare or you can declare a state of calamity. After that, you need to do damage and needs assessment so that para malaman po natin yung extent ng mga damages. Another important thing is the continuity of local services. So kailangan ma-establish po natin ulit ang ating mission essential functions ng ating local government units. We need to ensure that all of us has our own public service continuity plan. Pagsasagawa ng post-disaster assessment. We need to mobilize our partnerships because this is one of our available resources on hand in an event of a tsunami. Lastly, for the local government units, after po ng isang incident or after ng isang tsunami, we need to do recovery and rehabilitation. And we need to prepare for this actually to reduce the probability of another disaster. So importante po dito to do the post-disaster needs assessment. Higit sa lahat ayon sa DILG, kailangan maganda ang bawat barangay, kabahayan at pamilya upang maabata ng anumang trahedya. We should work hand in hand to make sure that our household is prepared. Because at the end of the day, tayo-tayo lang rin po ang magtulungan dito. Preparedness really starts at the household level. Sa ating mga bahay boy, sa mga kanya-kanyang bahay po. At pagbuo ng isang disaster recovery plan upang mabilis na makabangon muli ang mga nabiktima ng tsunami. It is essential that preparedness is just not the sole responsibility of the government, but this is also the responsibility of ourselves, our individual, and preparedness should start in our own household. Let us make sure that our families are prepared, you are prepared, we are prepared, so that in an event of a disaster, we can bounce back better and we can revert back to our previous state and become better in the future. Lagi pong tandaan, bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Kaya't mainam na laging handa anuman ang ganap dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Dominic Almelor at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging